Ito ang paglalakbay ng mga anak ni Israel nang sila'y magsilaba sa lupain ng Ehipto, ayon sa kanilang mga hukbo, sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron. At isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyao, ayon sa kanilang mga paglalakbay, alinsunod sa utos ng Panginoon, at ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyao. At sila'y nagsipaglakbay mula sa Rameses ng unang buwan, ng 15 araw ng unang buwan, ng kinabukasan, pagkatapos ng Paskwa, ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga-Ehipto. Samantalang inililibing ng mga taga-Ehipto ang lahat ng kanilang mga panganay na nilipol ng Panginoon sa gitna nila, na pati ng kanilang mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses at humantong sa Sukot. At sila'y naglakbay mula sa Sukot at humantong sa Etam na nasa gilid ng ilang. At sila'y naglakbay mula sa Etam at lumiko sa Pihahirot na nasa tapat ng Baal-Sepon at humantong sa tapat ng Migdol. At sila'y naglakbay mula sa tapat ng Hahirot at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang. At sila'y naglakbay na 3 araw sa ilang ng Etam at humantong sa Mara. At sila'y naglakbay mula sa Mara at dumating sa Elim. At sa Elim ay may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at sila'y humantong doon. At sila'y naglakbay mula sa Elim at humantong sa tabi ng dagat na mapula. At sila'y naglakbay mula sa dagat na mapula at humantong sa ilang ng Sin. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Zin at humantong sa Dopka. At sila'y naglakbay mula sa Dopka at humantong sa Alus. At sila'y naglakbay mula sa Alus at humantong sa Repidim, na doon nga walang tubig na mainom ang bayan. At sila'y naglakbay mula sa Repidim at humantong sa ilang ng Sinai. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sinai at humantong sa Kibrot Hataaba. At sila'y naglakbay mula sa Kibrot Hataaba at humantong sa Haserot. At sila'y naglakbay mula sa Haserot at humantong sa Ritma. At sila'y naglakbay mula sa Ritma at humantong sa Rimon Peres. At sila'y naglakbay mula sa Rimon Peres at humantong sa Libna. At sila'y naglakbay mula sa Libna at humantong sa Risa. At sila'y naglakbay mula sa Risa at humantong sa Seelata. At sila'y naglakbay mula sa Seelata at humantong sa bundok ng Seper. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Seper at humantong sa Harada. At sila'y naglakbay mula sa Harada at humantong sa Maselot. At sila'y naglakbay mula sa Maselot at humantong sa Tahat. At sila'y naglakbay mula sa Tahat at humantong sa Tara. At sila'y naglakbay mula sa Tara at humantong sa Mitka. At sila'y naglakbay mula sa Mitka at humantong sa Hasmona. At sila'y naglakbay mula sa Hasmona at humantong sa Moserot. At sila'y naglakbay mula sa Moserot at humantong sa Bene Haakan. At sila'y naglakbay mula sa Bene Haakan at humantong sa Horhagidgad. At sila'y naglakbay mula sa Horhagidgad at humantong sa Hotbata. At sila'y naglakbay mula sa Hotbata at humantong sa Abrona. At sila'y naglakbay mula sa Abrona at humantong sa Esion-Geber. At sila'y naglakbay mula sa Esion-Geber at humantong sa ilang ng Zin, na siyaring Kades. At sila'y naglakbay mula sa Kades at humantong sa bundok ng Hor, sa gilid ng lupain ng Edom. At si Aaron na saserdote ay sumampa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon at namatay roon, sa 14 taon, pagkaalis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto, sa 5 buwan ng unang araw ng buwan. At si Aaron ay may 123 taon nang siya'y mamatay sa bundok ng Hor. At ang Kananeo na hari sa Arad, na tumatahan sa timugan, sa lupain ng Kanaan, ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor,
at humantong sa Salmona. At sila'y naglakbay mula sa Salmona at humantong sa Punon. At sila'y naglakbay mula sa Punon at humantong sa Obot. At sila'y naglakbay mula sa Obot at humantong sa Igea Barim, sa hangganan ng Moab. At sila'y naglakbay mula sa Igea Barim at humantong sa Dibon Gad. At sila'y naglakbay mula sa Dibon Gad at humantong sa Almon Diblataim. At sila'y naglakbay mula sa Almon Diblataim at humantong sa mga bundok ng Abarim sa harap ng Nebo. At sila'y naglakbay mula sa mga bundok ng Abarim at humantong sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa tapat ng Jericho. At sila'y humantong sa tabi ng Hordan mula sa Bet-Hesimot hanggang sa Abel-Sitim sa mga kapatagan ng Moab. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa tapat ng Jericho na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagtawid ninyo sa Hordan sa lupain ng Kanaan, ay inyo ngang palalayasin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap ninyo, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo, at inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako. At inyong ariin ang lupain, at tatahan kayo roon, sapagkat sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin. At inyong aariin ang lupain sa sapalaran, ayon sa inyong mga angkan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Kung kanino mahulog ang palad sa bawat isa, ay yaon ang magiging kanya. Ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang, ay inyong mamanahin. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahan sa lupain sa harap ninyo, ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata, at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran, ang mga ititira ninyo sa kanila, at kanilang babagabagin kayo sa lupain na inyong tinatahanan. At mangyayari na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila, ay gayon ang gagawin ko sa inyo.